So yun nga po no mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. So gagawin ko na lang po yung video para po doon sa mga nagtatanong nating mga kababayan para masundan na lang po ninyo ng step by step kasi marami na rin pong nagme-message sa akin, so hindi ko na po kayang sagutin isa-isa sa dami po nila. So kaya ang gagawin ko na lang po, gagawa na lang po ako ng video para mapanood nyo po kung paano po mag-register sa Red Cross at makakuha ng QR code para masundan nyo na lang po. So maraming salamat po sa inyo. At God bless po no. So sa mga malapit na pong pauwi, happy trip po sa inyong lahat. So maraming salamat po. Bali yun nga po mga kabayan no. So mag-proceed na po tayo. So punta lang po tayo sa Google. I-type lang po natin yung ECIF. So may lalabas naman po dyan pag type ninyo dyan. So wag po kayong mag-alala dahil ilalagay ko po yung link para hindi po kayo mahirapan. So yan po, ganyan po yung unang lalabas. At intayin nyo na lang po na lumitaw yung register. So ganyan po. So yan. So pwede na po kayong mag-register. So click nyo na lang po yung registered at meron po kayong pipilapan na form dyan. So scroll down nyo na lang po. So yan po. So yung personal information nyo po yung mauuna. So ilagay nyo po yung apelyido ninyo, yung pangalan ninyo at yung middle initial po ninyo. So pagkatapos po nyan, so, ilagay nyo na rin po yung nationality ninyo. Siyempre Philippines po. Then yung date of birth po ninyo. So ganun lang po kadali mga kabayan. So mabilis lang po talagang mag-fill up ng application, form application ng Red Cross. So pwede po ninyong gawin to mga 3 days, 2 days before your flight po. So pwede na po kayong mag-fill up application po. So yan, ilagay nyo po yung civil status ninyo. So yan, lalaki po ba o babae? So yung contact information po. So yung email address po ninyo, yung contact number po ng family member ninyo, anak, asawa o magulang, so pwede po ninyong ilagay. So ganyan lang po kadali yon. Then yung someone else po, pakiclick na lang din po yan. Tapos yung address po ninyo, so yung province po ninyo. Halimbawa yung sample po nung sa amin, Davao del Sur po yung province. So ilagay lang po dyan kung anong province po kayo. So ganun lang po kadali kabayan. So mga 3 days, 2 days, mag-fill up na po kayo para pagdating po ninyo sa airport, di na po kayo mamumroblema kasi talagang hinahanap po nila yung QR code bago po kayo mag-check-in. So yan po, yung city po. So pakilagay na lang din po yung city kung anong city po kayo. So sample po nung sa amin, Davao City. So Davao City po yung nilagay ko. Then yung barangay po, kung anong barangay. So halimbawa nung sa akin Agdao Street po yung nilagay ko sa Davao. So yan po. So kung anong barangay po kayo, yun po yung ilagay ninyo. Tapos kung anong barangay po yung house address po ninyo. So ako nilagay ko Agdao Street lang po. So kung sa inyo po kung ano po yung house address po ninyo, ilagay nyo po yun kung anong street ganyan. So, same lang po doon sa una, ganun lang din po yung ilalagay ninyo. Ilagay nyo lang din po yung Davao del Sur, kung ano po yung province ninyo, kung ano po yung city ninyo. So, ganun lang po kadali yun mga kabayan. So, same lang din po nung una kung parehas lang din po ng permanent address ninyo ngayon. Then, pagkatapos po niyan, pag na-fill up nyo na po yan, yung sa emergency contact naman po. So, ilagay nyo na lang din po kung sino po yung emergency contact ninyo. So, pwede nyo pong ilagay dyan, yung sample ko po na nilagay, si Aling Nena. Then, pagkatapos po niyan, yung contact number po. So, ayan po. So, yung contact number nung emergency contact ninyo. Tapos, yung employment information po. So, kung ano po kayo, OFW po ba? So, siyempre, karamihan po sa atin, OFW po, no? So, yan, ilagay lang po yung employed. Tapos, yung employer name. So, kung ano yung employer name po ninyo. So, yan po yung sa akin na sample. So, yan, Ministry of Defense, Navigation. Then, kung anong department po. So, housekeeping department. Then, kung ano po yung position. So, ilagay nyo po, kompletuhin po yan. So, yan.
So pagkatapos po, basta paki-complete na lang po yung mga tinatanong nilang information dyan para mabilis po yung pag-process nila. So para hindi po kayo paulit-ulit. So yan. Tapos kung saan country po kayo nagtatrabaho. So ganyan lang po kadali mga kabayan. So kung may mga katanungan po kayo at hindi nyo po nasunod, pwede po kayong magtanong sa akin, mag-private message po kayo sa akin. Wala pong problema yan. Tutulungan ko po kayo hanggat sa abot ng aking makakaya. So kung kailan po kayo huling pumunta ng Pilipinas, kung kailan po kayo huling bumisita sa Pilipinas, no? So yung date of departure po ninyo, pakilagay na lang din po. Yan. So ganyan lang po kabilis mga kabayan. Tapos yung date of arrival po ninyo, pakilagay na lang din po kung kailan po kayo darating ng Pilipinas. So, ayan po. Tapos, kung saang airport po ba kayo, port of departure, kung saan po kayo mag-exit, yan. So, pakilagay na lang po. Halimbawa po sa akin, Saudi Arabia. So, sa Saudi Arabia po. So, kung ano po yung port of departure, exit, entry. So, nilagay ko po dyan Riyadh, no? Kasi nasa Saudi po ako, so Riyadh po yung nilagay ko. Riyadh King Khalid po International Airport. Kasi yun po yung airport dito sa Riyadh. Then, pagkatapos po nyan, ilagay nyo po kung barko po ba yung sasakyan ninyo o aeroplano. Siyempre, aeroplano po kasi nasa airport nga po tayo, no? So, yun po. Yan, air. So, hindi po tayo magdadagat. Tapos kung ano po yung flight number nung sasakyan ninyo. So yan, sample yung sa akin SB862. Sorry, nabubulol na po ako. So yan. Tapos ano po ba, land base o sea base? So land base po tayo mga kabayan kasi hindi po tayo seaman. Yes, opo. Overseas po tayo. So paki-click lang po kung overseas Filipino worker po kayo, paki-click na lang po yung yes. Land base, paki-click na lang din po. Hindi po tayo so paki-no na lang po yung mga kwan dyan, no? So yung sa mga history po ng mga COVID na yan, paki-no na lang po yan para wala pong problema. So yan po. So no po yan. No po yung mga sagot dyan. So paki-follow na lang po yan kasi ganun lang po kabilis mga kabayan ang pagkuha ng QR code sa Red Cross. So, yung identification po ninyo, yung passport number po ninyo, pakilagay na lang din po. So, after po nyan, so yan na po. I-upload nyo po yung identification ninyo, yung passport ninyo. So, paki-upload na lang po kung meron naman po kayo dyan sa gallery ninyo, di click nyo lang po yung upload photo. Kung wala naman po, open camera po. So, yan po. Yung mga additional information po, pakilagay na lang po ng mga no-no dyan. So, ganyan lang po kadali. At, isasubmit na po natin. So, pag nasubmit na po yan, mga kabayan, may lalabas po dyan na QR code. So, bali yan po. Ganyan po yung lalabas na QR code once na na-upload nyo na po yung identification nyo. So, pwede nyo pong i-screenshot yan at ipakita na lang sa airport. So, maraming salamat po at God bless and happy trip sa inyo.